Magandang hapon po sa ating lahat at ngayong hapong ito ay dadako tayo sa ating pag-aaral sa ikapitong minor prophet, ang prophet Nahum. Baka ilan sa inyo first time itong narinig, pero nasa Old Testament po siya sa tinatawag na the 12, ikapitong minor prophet. So buksan niyo ang inyong Biblia sa aklat ng Nahum, chapter 1. Babasahin natin ang verses 2 to 12. Nahum chapter 1, 2 to 12. Ang pangalan po na Nahum ay nangangahulugang kaaliwan o kaya naman ay comfort. Ito'y nagpapakita sa atin ng karakter ng Diyos bilang isang divine warrior, isang mandirigmang Diyos na nagdadala ng comfort sa kanyang mga tao dahil nagpapataw siya ng parusa sa mga masasama at mapang-api. Kaya sa aklat na ito, tinukoy ang Ninive na paparusahan ng Diyos. Kung sa Book of Jonah na ating inaral 2 weeks ago, pinakita ang pagsisisi ng Ninive. Dito naman po ay ang nakalungkot, nakahantungan ng Ninive dahil sila ay nagpatuloy sa kanilang kasamaan. So basahin natin ang Nahum chapter 1, isama ko na yung verse 1 hanggang verse 12. Ito po ang hindi nagkakamali at walang pagkakamaling salita ng Diyos. Verse 1. Isang pahayag tungkol sa Ninive, ang aklat ng pangitain ni Nahum na taga Elcos. Ang Panginoon ay mapanibughuin at naghihiganting Diyos. Ang Panginoon ay naghihiganti at puno ng puot. Ang Panginoon ay naghihiganti sa kanyang mga kaaway at siya'y naglalaan ng puot sa kanyang mga kaaway. Ang Panginoon ay banayad sa galit, ngunit may dakilang kapangyarihan at sa anumang paraan ay hindi pawawalang sala ng Panginoon ang nagkakasala. Ang kanyang daan ay sa ipo-ipo at sa bagyo at ang mga ulap ay siyang alabok ng kanyang mga paa. Kanyang sinasaway ang dagat at ito'y tinutuyo at tinutuyo niya ang lahat ng ilog. Ang Basan at Carmel ay natutuyo at ang bulaklak ng Lebanon ay nararanta. Ang mga bundok ay nanginginig sa harapan niya. Ang mga burol ay natutunaw. Ang lupa ay nawawasak sa kanyang harapan. Ang sanlibutan at ang lahat ng naninirahan doon, sino ang makatayo sa harap ng kanyang galit? Sinong makatagal sa bangis ng kanyang galit? Ang kanyang puot ay ibinubuhos ng nagaya ng apoy at ang malalaking bato ay binabasag niya. Verse 7, ang Panginoon ay mabuti, isang muog sa araw ng kaguluhan at nakikilala niya ang mga nanganganlong sa kanya. Ngunit sa pamamagitan ng umaapaw na baha, kanyang lubos na wawakasan ang kanyang mga kaaway at hahabulin ang kanyang mga kaaway sa kadiliman. Ano ang inyong binabalak laban sa Panginoon? Siya'y gagawa ng lubos na kawakasan. Ang pagdadalamhati ay hindi titindig ng 2 ulit. Gaya ng mga tinik, sila'y nagkakabuhol-buhol. Gaya ng mga mag-iinom, sila'y naglalasing. Gaya ng tuyong dayami, sila'y natutupok. Hindi ba lumabas ang isa sa iyo na nagpanukala ng kasamaan laban sa Panginoon at nagpapayo ng masama? Ganito ang sabi ng Panginoon, bagaman sila'y malakas at marami, sila'y puputulin at lilipas. Bagaman pinahirapan kita, hindi na kita pahihirapan pa. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay naadanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Malangin po tayo. O Diyos, nandito kami sa portion ng minor prophets sa ikapito kung saan nakita namin ang malagim na kinahinatnan ng Ninive. Nabigyan sila ng pagkakataon na magsisi sa pamamagitan ni Jonah, pero ngayon isang siglo ang lumipas at sila'y nakatanggap ng pahayag tungo sa kanilang pagkawasak. Tunay na naghihiganti ka, O Diyos, sa mga hindi nagsisisi, at nawa ang dalangin namin, ito'y mangusap hindi lang sa inyong mga tao na ito'y kaaliwan sa amin dahil maybe merong unfairness sa mundong ito, pero sa mga kaibigan namin na wala pa sa inyo, ito'y
ito naway tumawag sa kanila tungo sa pagsisisi. O Lord, pangunahan niyo kami sa pangaral namin ngayong hapong ito. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, ang aklat po ni Nahum ay isinulat sa pagitan ng pagbagsak ng Thebes. Yung Thebes po, binanggit dyan sa later portion. Ito yung capital ng Upper Egypt. That was around 663 BC. Pagbagsak yun ng Thebes ay isang kapital ng isang malaking bansa. At pagbagsak ng Ninive noong 612 BC. So itong propesiya at pangitain ng ni Nahum ay paalala na habang si Yahweh po ay mapagpasensya, He is long-suffering, He is full of mercy, compassionate, slow to anger. Pero siya rin ay banal na naghihiganti sa mga masasama, tumatalikod sa Kanya, at binabaliwala ang mga binibigay ng pagkakataon upang manumbalik sa Kanya. So ang title ng ating sermon this afternoon ay ito, ang naghihiganting Diyos. Bihira natin ito marinig sa panahon natin ngayon, pero ito yung realidad ng Kanyang katangian. Dahil siya ay banal, siya ay puno ng pag-ibig, laban siya sa gumagawa ng kasamaan, or the avenging God. Kaya sa ating confession, doon sa chapter 2, paragraph 2, nung binanggit yung katangian ng Diyos, hindi ito iniwan ng ating mga Baptist forefathers. Sa chapter 2, paragraph 2 ng ating confession, sinabi sa bandang dulo, ngunit gayon pa man ay ganap na makatarungan at kakilakilabot sa kanyang mga hatol, ang Diyos, napupuot sa lahat ng kasalanan at sa anumang paraan ay higit ay hindi mapapawalang sala ng may sala. So, binigyan ng diin dito ang pagpaparusa ni Yahweh. And also, sa end part ng ating confession, chapter 32, sa English naman sabi dito, but the wicked who know not God and obey not the gospel of Jesus Christ shall be cast aside into everlasting torments and punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and away from the glory of His power. So makikita natin na ang salita ng Diyos ay puno ng hindi lamang kapahayagan tungkol sa tinatawag natin the goodness of God, His compassion, His mercy, but also His severity, yung kanyang kabagsikan laban sa mga masasama. So ang mensahe ngayong hapon ay ito, ang makapangyarihan at mapanibughuing paghihiganti ng Diyos ang wawasak sa mga nagpapatuloy sa kanilang mga kasalanan. God's powerful and jealous vengeance will destroy those who persist in their sins. Sa kalagayan ng Ninive, ating makita na nagpatuloy sila sa kanilang kasamaan. So, sa ating binasang teksto, ano ang makita natin tungkol sa katangian ni Yahweh sa kanyang paghihiganti, yung revenge or vengeance ng ating Panginoon. So, tatlong bagay. Una, ang paghihiganti ni Yahweh ay mapanibughuin, malalim Tagalog, or jealous. Okay, explain ko later. Yun yung nature ng kanyang vengeance. Pangalawa, ang paghihiganti ni Yahweh ay makapangyarihan. Ito yung power, execution. And pangatlo, ang paghihiganti ni Yahweh ay mapangwasak doon sa object ng kanyang paghihiganti. So, tinawag ng mga scholar itong bahagi ng Nahum na the triumph of the divine warrior. Isang mandirigma ang Diyos na hindi matatalo ng mga lumalaban sa Kanya. At kung siguro napansin nyo na, every time that we are reading the minor prophets, hindi nawawala yung divine attribute formula. Diba? Kung makukuha sa Exodus 34 na binabanggit yung goodness ng Panginoon and yung part nun ay yung severity. Dito, ating mabasa, binigyan din yung kabagsikan ng ating Diyos. At alam natin na yun ay hindi po salungat sa kanyang kabutihan. So una, tignan natin, ang paghihiganti ni Yahweh ay mapanibughuin or sa ibang salin, masigasig, jealous or zealous. Sa Hebrew word, yung pinagkuwanan ng jealous, hindi po seloso. Ayaw kong gamitin yung word seloso, iba yung connotation nun. Yung jealousy or yung
pagiging mapanibughuin ng Panginoon ay hango sa parehong salita kung saan nakuha yung zeal, yung pagiging masigasig ng Panginoon sa paghatol niya sa mga makasalanan. Kaya pansinin niyo sa verse 2 ay 3 beses na binanggit ang salitang Panginoon at yung salitang naghihiganti. So, for example, ang Panginoon ay mapanibughuin at naghihiganting Diyos. So that's 1. Ang Panginoon ay naghihiganti at puno ng puot. That's 2. Ang Panginoon ay naghihiganti sa kanyang mga kaaway. So, alam natin, yung familiar tayo sa Hebrew literature, tuwing inuulit-ulit ang mga salita, ito'y nagbibigay ng superlative sense, yung kasukdulan ng katangian ni Yahweh na familiar tayo sa Isaiah chapter 6, binanggit yung kabanalan ng Panginoon. Ilang beses binanggit doon? Holy, holy, holy. Sukdulan ang Panginoon sa kanyang kabanalan. At dito, sukdulan din ang Panginoon sa kanyang paghihiganti laban sa mga makasalanan. Kaya ito'y tumutukoy, yung jealousy ng Panginoon ay tumutukoy sa hindi lang sa pagprotekta niya sa kanyang mga tao, kundi sa manibughuing paghatol sa kaaway dahil sa kanyang kabanalan. Kaya nga kung ating titignan yung sa iba't ibang translation, yung ang salitang mapanibughuin at yung paghihiganti ay tinatawag na hendiadys. Sa literature, ito yung hango sa word na 1 through 2. So it's like 2 words na nag-express ng isang meaning lang. Like yung image and likeness. 2 words expressing one meaning. So dito yung, kaya nga sa ibang salin, if we put this together, the Lord is a zealously avenging God. Masigasig na naghihiganti. Mapanibughuin sa paghihiganti. So tinutukoy dito yung intensity ng paghihiganti ng Diyos bilang banal, banal, banal na Trinidad. Bilang mga nilikha ng Diyos, siya lamang ang dapat natin nasambahin. He is jealous for His honor. At ang pagtalikod, paghihimagsik sa Kanya ay tiyak na paghihiganti mula sa Kanyang kabanalan ang kahantungan ng mga tao. And kung ating babalikan sa law, sa Torah, first 5 books of the Old Testament, sa Exodus chapter 24 to 5, may kita natin na embedded doon sa moral law yung katangian ng Panginoon. Kasi it's calling them na huwag sumamba ng ibang Diyos. Kaya pag binasa mo, sabi doon, Exodus 24 and 5, you shall make yourself no graven image, you shall not bow down to them, nor serve them, for I am the Lord your God, a jealous God. So hindi bago ito. Hindi ito parang dinagdagdang ni Nahum, kundi sa buhay ng mga Israelita, alam nila na ang Diyos ay mapanibughuin. Siya ay naghihiganti laban sa mga masama. At take note, gaya ng sinabi ko kanina, we cannot translate yung jealousy ng Diyos na parang seloso lang siya. Okay? Kasi yung kanyang jealousy ay banal. Hindi ito gaya ng sa atin. Kaya ito rin paglalarawan ni Joshua nung sa huling mensahe niya sa Israel, sa Shechem. For example, sa Joshua 24:19, subalit sinabi ni Joshua sa bayan, kayo'y hindi makapaglingkod sa Panginoon sapagkat siya'y isang banal na Diyos. And take note, siya'y Diyos na mapanibughuin. Hindi niya ipinatawad ang inyong pagsuway ni ang inyong mga kasalanan. Kaya nga ito yung alam natin, binanggit yung Panginoon 3 beses, paghihiganti 3 beses, nasa konteksto ito ng tipan ng Diyos. Yahweh again is His covenantal name. Kaya ito yung kanyang jealousy ay pagpapakita ng kanyang pag-ibig, kabanalan, na sabi ng isang mangaral na free from the fear of deprivation or missing out, found in creaturely jealousy. Kasi di ba sa mga sa psychology, may tinatawag sila na kapag jealous daw ang isang tao or seloso, ito din yung normal na emosyon ng mga tao kapag either iniiwan o kaya pinagpapalit sa iba. May connotation ito ng sa tao, yung jealousy ay yung possessiveness, like sabihin, you belong to me.
sa akin ka lang. Envy, parang I want what you have. Yung feeling left out, I want to be included. And fear of loss, I'm afraid of losing you. Pero hindi ganun sa Diyos. Hindi ganun ang jealousy ng Panginoon. Kaya sinabi ni Thomas Watson, God's jealousy is His jealousy for His people. Hindi He is jealous of His people. He is jealous for His people in whom He delights. So merong fixed na purpose ang pagiging mapanibughuin ng Diyos dahil sa kanyang kaluwalhatian. He will not share His glory to another. At ang kanyang mga tao ay dapat na ipakita ang kanyang kaluwalhatian. So ang point dito sa unang ating main heading, yung jealousy ng Panginoon ay yung kanyang commitment sa kanyang kaluwalhatian bilang banal na Diyos at ang kanyang commitment sa kanyang tao bilang tipanang tao ng Diyos. Kaya kapag ang kanyang kaluwalhatian ay binaliwala at nilapastangan, His jealousy is displayed in vengeance. Pinapakita yung paghihiganti ng Panginoon. So, ito yung divine retribution ng Diyos. Kaya nga tamang tawagin ang Diyos na isang mandirigmang Diyos. Naghihiganti ang Diyos dahil karapatan niya na siya ay paglingkuran. Kapag gumahabol tayo sa mga Diyos-Diyosan, mapapahamak lamang ating kaluluwa. So, ang paghihiganti ng Diyos ay mapanibughuin. Ikalawa, ang paghihiganti ni Yahweh ay makapangyarihan. From verses 3 to 6, may kita natin yung kung paano in-execute ng ating Panginoon ng makapangyarihan ang kanyang paghihiganti. Kung titignan nyo sa verse 3, sabi doon, ang Panginoon ay banayad sa galit, ngunit may dakilang kapangyarihan. At sa anumang paraan ay hindi pa walang sala ng Panginoon ang nagkasala. So, dakila sa kapangyarihan ang Panginoon. Ang Panginoon na naghihiganti ay may dakilang kapangyarihan. Kaya nga yung paghihiganti ng Diyos, kinakailangan ito. Kasi nga, extension ito ng kanyang holy character. Gaya ng nakita natin kanina. Kung babasahin nyo from verses 4 onwards, yung makita natin yung mga larawan na nagpapakita ng kapangyarihan ng Panginoon sa inanimate objects. Okay? Hindi muna particularly sa Ninive. Tignan nyo sa verse 2b, yung binasa natin, verse 2b, makita natin ang pag-iiganti ng Panginoon, ang kanyang puot ay mabilis at rumaragasa. Sabi doon sa verse 2b, ang kanyang daan ay sa ipo-ipo at sa bagyo, at ang mga ulap ay siyang alabok ng kanyang mga paa. So ang mga kaaway ng Diyos ay tuntungan ng mga paa niya lamang. Hindi lang yon. Ang pag-iiganti ng Panginoong Diyos ay hindi mapipigilan. It's powerful, so it's unstoppable. Again, verse 4. Kanyang sinasaway ang dagat at ito'y tinutuyo, at tinutuyo niya ang lahat ng ilog. Ang Basan at Carmel ay natutuyo, at ang bulaklak ng Lebanon ay nalalanta. So, according to Albert Barnes sa kanyang commentary, itong yung mga mountains daw ng Basan and Carmel na binanggit dito ay emblem ito ng richness, yung lasting beauty, fruitfulness, and loftiness. Pero pinapakita sa atin dito na kahit gaano pa ganda itong mga bulubundukin na ito, Basan, Carmel, natutuyo yung kanilang kagandahan. It will all fade away before the power of God's vengeance. So kung ating i-compare ito, kung ang ganda ng kalikasan ay maaaring mawasak sa harapan ng Diyos, paano pa ang kapalaluan ng tao? Kahit ano pang ganda, yaman at karangyaan, hindi lang ng Ninive, kundi natin, ito ay mawawala sa isang iglap lamang dahil makapangyarihan ng Diyos sa kanyang paghihiganti. So hindi mapipigilan ang paghihiganti ng Diyos, ito ay katakot-takot na mararanasan. Sa verse 5, anong figures yung ginamit dito? Mountains and hills, di ba? Sa verse 5, ang mga bundok, nanginginig sa harapan niya. Kapag uwi kami ng Calamba
alam ko yung Mount Makiling yata doon, no? Pag danakan SLEX, may kita mo yung parang nakapakatatag, napakatibay. That's why nga yung mga bundok, parang emblem sila ng katatagan na hindi magigiba, hindi mawawasak, pero sa harapan ng mapaghiganting Diyos, sila'y nanginginig. Ano ang mga burol? Mas malip sila sa bundok, di ba? Natutunaw sila. Sabi dito sa ating passage, ang lupa'y nawawasak sa kanyang harapan, ang sanlibutan at ang lahat ng naninirahan doon. So itong mga tila malaki, matatatag na bundok ay nanginginig sa harapan niya. Paano pa kaya ang mga tao? Na kung titingnan sa Biblia, parang alabok lamang. Mga uod sa description ng mga salmista. Na kahit ang mga makapangyarihan, ang matibay na bundok ay nanginginig sa harapan ng banal na mandirigma. Pero ikaw, kaibigan, nanginginig ka ba sa harapan ng Diyos? Kaya sinundan ito ng tanong na hindi natin kailangang pag-isipan pa ang sagot. Diba? Sa verse 6, sabi dito, sino ang makakatayo sa harapan ng kanyang galit? Sino nga ba, mga kaibigan, mga kapatid? Sinong makakatayo sa harap ng kanyang galit? Sinundan pa ni Nahum, sinong makatagal sa bangis ng kanyang galit? Ang sagot dito, ano po? Wala. Wala makakatayo laban sa puot, sa galit, sa paghihiganti ng ating Diyos. Kaya nga, tinuloy pa doon, ang kanyang puot ay ibinubuhos ng gaya ng apoy at ang malalaking bato ay binabasag niya. Ito ang paghihiganti ng Diyos. So, ang punto dito, dahil ang Diyos ay makapangyarihan, this ensures that God's wrathful vengeance cannot be stopped. Hindi ito mabibigilan. Ang sino mang makatanggap nito ay tiyak na mawawasak. Dahil makapangyarihan ang paghihiganti ng Diyos, ang kanyang paghihiganti ay hindi mapipigil at tiyak ang wakas ng lalaban sa kanya. Hindi natin gugustuhin na makalaban si Yahweh. Pero anong nasaksihan natin sa kasaysayan? Ang daming sabi ng isang picture, nag-close ng fist laban kay Yahweh sa kanilang paghihimagsik. At may kita natin yun sa ikatlong punto. Ang paghihiganti ni Yahweh ay hindi lang mapanibuguin, hindi lang makapangyarihan, ito ay mapangwasak. Nakakapangwasak ang paghihiganti ng Diyos. Sa pagsagawa ng Panginoon ng kanyang paghihiganti, ito tutungo sa eventual destruction ng mga naghihimagsik laban sa kanya. Pansinin natin na it appeared na ang Ninive na tinukoy dito, ang kanilang pagsisisi ay short-lived lamang. Di ba? Kung tandaan nyo, 2 weeks ago, yung Book of Jonah, ito yung mensahe ng compassion ng Panginoon, hindi ni Jonah, sa Ninive. Anong nangyari? Sila nagsisi, right? Pero isang siglo ang lumipas. Marahil siguro namatay na yung mga unang henerasyon. Pero nagpatuloy sila sa kanilang mga kasalanan. Hindi na ipasa ang kahalagahan ng pagsisisi sa kasunod na henerasyon. Hindi nagampanan siguro ng mga magulang yung kanilang mga tungkulin na ipasa na si Yahweh ay full of compassion. Lumapit kayo sa Kanya. Hindi nila nagawa yun. Kaya sinundan ng mga henerasyon na maaring hindi nakikilala si Yahweh. At kaya sila nagpatuloy sa kanilang kasamaan. Sabi ng 5th century church father, si Theodoret, out of His patience and loving kindness, the Lord delays punishment of sinners in an attempt to bring them to repentance. So yung delay ng Lord leading to repentance. However, if they do not repent, the punishment is certain. So kung tiyak ang kapatawaran sa mga taong nagsisisi, tiyak din ang parusa sa mga taong hindi nagsisisi. So kung ilalagay natin, matagal yung panahon sa sa Nineveh, 100 years. Kung ilalagay natin ito sa timeline ng ating buhay, yung panandaliang pagsisisi ay hindi sapat. Ang tunay na pagtalikod sa ating kasalanan ng may pagsisisi ay buong buhay na gawi.
Kaya nga yung unang-unang point sa 95 Thesis ni Martin Luther ay ito. When our Lord and Master Jesus Christ said, "Repent," referencing Matthew 4:17, He willed the entire life of believers to be one of repentance. Ang buong buhay ay buhay ng pagsisisi. Balik natin sa Ninive, hindi nagpatuloy. Nakalimutan ng sumunod na henerasyon. Imbis na magsisi, sila ay naghimagsik laban sa Diyos. Kaya kung ating titignan yung description sa Nahum, again, we cannot cover everything here. Sa chapter 3, verse 1, binanggit ang description, ang larawan dito. Hindi wow, kundi wow. Kahabag-habag. Sabi sa chapter 3, verse 1, kahabag-habag ang madugong lunsod, punong-puno ng kabulaanan at samsam, at sa kanya'y hindi mawawalan ng biktima. At sa verse 7, sinabi doon, ang lahat ng titingin sa iyo, sa Ninibe, ay lalayo sa iyo at magasabi, ang Ninibe ay sira. Sinong tataghoy sa kanya? Saan ako haharap ng mga aliw para sa iyo? So, ang Ninibe ay wawasakin ng Panginoon. Ito yung mensahe ni Nahum laban sa bayan na iyon. Sila ay puno ng kasamaan, bloodshed, full of endless cruelties. Kaya kahabag-habag ang kalagayan nila dahil sila ay mawasak. Nakapangwawasak ang paghihiganti ng Diyos. Now, if we go back to our passage sa verse 8 to 12, makita natin dito yung pagbibigay ng wakas ng Panginoon sa bayan ng Ninive. So ito, yung from 8 to 12, sabi sa isang commentary na ito yung demonstration ng pag-unleash. Paglabas, pag-release ng Panginoon ng kanyang puot, gaya ng isang rumaragasang baha na magbibigay ng wakas sa Ninive at sa lahat ng mga lumalaban sa kanya. Sa verse 9, makita natin doon, wawakasan niya ang mga pakana laban sa kanya. At tingnan mo, sa verse 9, again, merong rhetorical question. Ano ang inyong binabalak laban sa Panginoon? Siya'y gagawa ng lubos na kawakasan. Ang pagdadalamhati ay hindi titindig ng 2 ulit. Hindi lang yon. He will put an end sa wawakasan niya ang mga nagdala ng kaguluhan. Sa verse 10, sila ay magiging helpless, kagaya ng mga lasing, naglalasing. Sabi sa verse 10, gaya ng mga tinik, sila ay nagkakabuhol-buhol. Nakita na kayo ng lasing na naglalakad, yung pasuray-suray, no? Hindi mo alam saan pupunta. And then, gaya ng mga magiinom, sila'y naglalasing. Gaya ng tuyong dayami, sila'y natutupok. So, hinantulad sila, yung wakas nila, gaya ng mga tuyong dayami na sindihan mo lang, sunog na ang lahat at mauuwi sa abo na lamang. Hindi lang yon, He will put an end. Wawakasan niya ang mga nagbabalak ng kasamaan. Sa verse 11, sabi dito, hindi ba lumabas ang isa sa iyo na nagpanukala ng kasamaan labang sa Panginoon at nagpapayo ng ng masama? So hindi lamang yung mga nagbabalak, kundi yung nagbibigay payo, nag-a-advise, na kahit hindi sila yung gumagawa nun, yung nag-a-advise to do evil, wawakasan din sila ng ating Panginoon. So, wawakasan ng Panginoon. At ilang ulit binanggit dito na dahil nga ang Ninive ay laban sa Panginoon, tiyak ang kanilang pagkawasak. At sa verse 12, muling sinabi, bagaman sila'y malakas at marami, sila'y puputulin at lilipas. Ang Ninive, siguro, they enjoy. Nakaranas sila actually ng prosperity sa kanilang lupain. Military, pagdating sa military nila, ay sila'y tila hindi magigiba. Pero sabi dito, kahit na sila'y malakas at marami, sila'y puputulin. They will be cut off at sila'y lumipas. At gaya ng sinabi ko kanina, ito nga'y tumungo sa kanilang pagbagsak noong 612 BC. May kita ito sa ibang pagtatala sa kasaysayan. For example, may tinatawag na Chronicles of Nabopolassar.
nakalagay doon, and I quote, "In the month Simanu, or May or June, the army of Akkad and Umamanda, Midsion, marched to Nineveh. They killed the king, looted the city, and turned it into a ruin heap." End quote. So, sa kasaysayan na itala din na nawasak, pinatay yung hari. Sabihin na yung propesya ni Nahum ay nagkaroon ng katuparan sa kasaysayan. At ito yung katuparan sa verse 14 din na sinasabi, "Hindi na magpapatuloy ang iyong pangalan. Mula sa bahay ng iyong mga Diyos ay aking ihiwalay ang larawang inanyuan at ang larawang hinulma. Aking gagawin ang iyong libingan sapagkat ikaw ay walang halaga." Ito yung wakas ng Ninive. At ito ang wakas ng laban sa Panginoon. Hindi ka magpapatuloy, ang iyong pangalan ay mawawala, at sa harapan ng Panginoon ay ikaw ay walang halaga. Noong 1845, nagsimulang maghukay si Austin Henry Layard sa isang bunton doon sa Mosul, Iraq. So, sa paghukay niya, natuklasan niya ang mga palace walls, reliefs, mga colossal statues, yung mga parang mga yung mga bulls na may mga pakpak, mga lions, at libo-libong cuneiform tablets. Ito yung cuneiform, yung mga nakalagay din yung language nila. At huli, na-discover din niya yung Royal Library of Ashurbanipal. 1845 ito . Si Ashurbanipal po, siya ang hari ng Ninive na nag-represent sa height ng kapangyarihan ng Ninive. So, before 1845, hindi alam ng mga tao nasaan ang Ninive. Nasaan yung pruweba na winasak ng Panginoon ang Ninive. Pero in God's providence, ay pinakita niya sa kasaysayan na sa Iraq matagpuan, sa Mosul matagpuan, nasa bunton ang buong bayan ng Ninive, wasak. Ang library ng hari ay wasak at hindi na nagpatuloy ang kanilang bayan. Kaya sa tulong ng kanyang mga kasamahan doon, napatunayan na ang lugar ito ang Ninive. Dagdag pa, nakita din doon sa lungsod na itinayo sa paligid ng lungsod na yon yung sistemang pantubig. Kung alam natin, di ba, ang Ninive na paligiran ito ng tubig. Kaya nga sa judgment ng Lord, di ba, yung rumaragasang tubig, ginamit yun laban sa kanila. Na yung tubig kasi na yon sa paligid ng kailang bayan, ito yung nagpapanatili ng buhay. Pero ginamit ng Panginoon yon para maglantad ng panganib laban sa kanila. So natuklasan ng arkeolohiya ang mga ilog at kanal na ito ng detalyado. Kabilang ang yung Kosor River, ang parehong tubig na nagbibigay buhay sa lungsod ay naging bahagi rin ng kahinaan nito. So kung pinangamalaki ng Assyria, around them, tubig. So hindi makapunta kahit sino. Pero ginamit ng Panginoon yon tungo sa kanilang pagkawasa. Kaya binanggit sa chapter 1 verse 8, chapter 2 verse 6, chapter 3 verse 7, itong imagery ng pintuan ng mga ilog na bukas at aagos laban sa bayan ng Ninive. At walang magbibigay ng aliw, ng comfort sa kanila dahil sila ay laban sa mandirigbang Diyos. So nakita natin sa kasaysayan, itong prophecy ni Nahum ay nagkaroon ng katuparan. At ito'y tumungo sa tiyak na pagkawasak ng Ninive. At dito ating maiko-conclude na hindi matatakasan ng sino man ang puot at paghihiganti ng Diyos. At ang Assyria po, ito'y kinatawan ng sino mang naghihimagsik laban sa Diyos. So ang punto dito, may paghatol ang Diyos sa mga palalo at mapagmalaki. Sa Ninive na natiling masama, sa mga cruel, sa idolater, sa mga oppressor, tiyak na makatanggap sila ng paghihiganti sa Diyos. So sila, maaring meron sa atin dito.
na nasa tapan ka ng Diyos, pero ikaw, ang puso mo ay laban sa Diyos. Ganun pa man, kung nung binasa natin yung chapter Nahum 1, 2-12, yung sa kadiliman ng pagkawasak ng Ninibe, makita mo yung parang sulyap ng liwanag mula sa Diyos. For example, sa verse 7, after banggitin, di ba, yung destruction nila, sa verse 7 sila hinabi, ang Panginoon ay mabuti, isang muog sa araw ng kaguluhan, at nakikilala niya ang mga nanganlong sa Kanya. And then, also, doon sa verse 15, narito, nasa ibabaw ng mga bundok ang mga paa niya na nagdadala ng mabuting balita, na nagpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, O Huda. So, sa paghihiganti ng Diyos, ito'y pagkawasak laban sa mga naghihimagsik sa Kanya, pero sa mga tao niya, ito'y isang mabuting balita. Bakit? Dahil may katapusan ang kasamaan ng mga lumalaban sa Diyos. Ang masamang balita laban sa pagwawasak ng Ninibe bilang kaaway ng Diyos ay kapahayagan ng mabuting balita ng kapayapaan sa Kanyang mga tao. Ito ay larawan ng mabuting balita na dala ng ating Panginoong Jesucristo. So even si Nahum, in-anticipate niya itong good news. Kaya nga pagdating sa New Testament, kinote ito ng mga nila Paul sa Romans na how blessed are the feet of those who bring good tidings. Kaya ang good news, it's good news for those who repent. Pero kung ikaw ay hindi magsisisi, ito'y bad news sa iyo. Dahil ang harapin mo ay puot ng Diyos. Dahil ang Messiah na dala ng good news ay hindi ngayon na suffering servant. When He was on earth, yes, He was the suffering servant. Nandun siya sa portion ng Kanyang pagpapakababa. Di ba remember, nabanggit ko last time, yung state ni Christ, na merong siyang, pagdating niya sa mundong ito, yung merong humiliation. Sabihin, nabuhay siya napuno ng misery, siya'y inalipusta, namatay, pinako sa krus, inilibing, pero hindi natapos doon. Merong exaltation ni Jesus. Kung saan sa kanyang muling pagkabuhay, ascension sa right hand of the Father, at siguro hindi tayo familiar, yung kanyang session. Session ay yung kanyang paghahari sa kanang trono ng Ama. So, kaya masabi natin na si Jesus ang siyang ring divine warrior, ang mandirigmang Diyos, at sa kanyang muling pagbabalik ay magpapataw ng paghihiganti laban sa kanyang mga kaaway. Sa muling pagbabalik ni Jesus, hindi siya maamong tupa na maghihikayat sa atin tungo sa pagsisisi, kundi isang mandirigma na wawasak sa kanyang mga kaaway. Kung gusto niyo makita yung picture nito, basahin niyo yung Revelations. Ibabasahin ko ibang portion dito. Revelations chapter 19. Yung timing nito, debatable, pero clear yung mensahe yung picture ng paparating na Messiah. Yung kanyang second coming. Revelations 19 verse 11 to 16. At nakita kong nabuksan ang langit at naroon ang isang kabayong puti. At ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo, faithful and true. Sino yon? Si Jesus. At sa katuwiran siya'y numahatol at nakikipagdigma. Ang kanyang mga mata ay tulad ng ningas ng apoy at sa kanyang ulo ay maraming diadema. At siya'y may isang pangalang nakasulat na walang nakaalam kundi ang kanyang sarili. Siya'y nakasuot ng damit na inilubog sa dugo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang salita ng Diyos. Ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya na may mga nakasakay sa mga kabayong puti at sila'y may damit na pinong lino na maputi at dalisay. Mula sa kanyang bibig, take note, ay lumabas ang isang tabak na matalas. Hindi ito yung picture ni Jesus na parang yung nagmamakaawa, di ba? May isang tabak na matalas upang sa pamagitan nito'y tatagain niya ang mga bansa at sila'y kanyang paghaharian ng tungkod na bakal. At paagusin niya mula sa pisaan ng ubas ang bagsik ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. And then verse 16, at siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang
damit at sa kanyang hita, hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon, ang Panginoong Hesukristo. So ito ang Jesus na muling babalik. Ito ang Jesus na mananakop ang mandirigmang Diyos na wawasak sa kanyang mga kaaway. When Christ suffered on earth, hinayaan niya itong mangyari. Hinayaan niya na alipustahin siya. Pagtapak-tapakan ng mga kanyang mga kaaway, gumanti ba si Jesus? Alam niya that the vengeance is of the Lord, of God, of His Father. Pero when He is now seated doon sa kanang kamay ng Ama, siya ang divine warrior. He is the exalted and risen Lord. That's why vengeance belongs to Him. At kahit kailan, hindi siya natalo sa laban. Hindi noong namatay siya sa krus, hindi siya natalo doon. Hindi ngayon na siya ay kasalukuyan naghahari. At hindi sa pagbalik niya, hindi talunan ng ating Panginoon. So ang parehong Kristo na nagdiligtas ay ang Kristo din na humahatol. So as we conclude, nakita natin na yung powerful and jealous vengeance ng Panginoon, ito yung wawasak sa mga nagpapatuloy sa kasalanan. Mga kaibigan, nakita na natin sa Ninive, anong ginawa ng Panginoon sa kanila. Kung wala ka pa sa Panginoon, nawa ito yung magbunsod sa iyo na magsisi sa iyong kasalanan. Dahil hindi mo gustuin na mahulog sa kamay ng Panginoon. And for God's people, etong character ng pag-iiganti ng Diyos, gaya yung sinabi ko kanina, Nahum means comfort. Ito yung comfort sa atin. Dahil bakit? Ang vengeance ng Panginoon ay powerful. He cannot be stopped. Kahit anong mockery ng mga umaalipusta sa atin sa kanyang pangalan, He will put an end to their laughter. And since the vengeance is of the Lord, let us not avenge ourselves against our enemies as an application. Di ba sinabi sa Romans 12:19, sabi ni Pablo, mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasulat, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So gusto ko lang i-correct yung idea na mayroong maling idea na sinasabi na mabuti, yung parang yung paggawa daw ng mabuti sa ating mga kapwa, paraan daw ng paghiganti sa kanila. So tinatawag nila na parang sweet revenge. Sa psychology, merong tinatawag na passive-aggressive revenge. Na parang ito yung nagiging trend. For example, sa isang website, Psychology Today, sabi, meron daw reasons why kindness is the best revenge. Parang, okay, gagawin kita ng mabuti kasi paghihigantihan kita. Now, hindi ganun ituturo ng Biblia. Nagbigay siya ng example, for example, ng mga example. Yung isang worker daw na nagtitake ng mahabang bathroom breaks, mahabang coffee breaks, mahabang lunch breaks, para doon mag-signal ng dissatisfaction sa company. So parang sa likod ng kumpanya, okay, nag-take siya ng mahabang break para mag-revenge laban doon sa company. So nagnanakaw. Di ba parang common yun, di ba? Meron medyo drastic na example eh. Halimbawa, yung isang babae na niloko ng kanyang asawa. So ang gagawin ng babae, kukuha rin siya ng isa pang lalaki para ipakita yung kanyang sweet revenge sa kanyang asawa. Yun ba yung tinuturo ng Biblia? Mali yung kailang pagbasa. Hindi siya sabi ng Biblia na gawan mo sila ng mabuti para ikaw ay makapaghiganti. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, huwag niyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos. Kaya nga sinundan ito na since vengeance is of the Lord, sa ating passage, let's go to Romans 12 verse 19. Gusto ko lang basahin yung kasunod nung sinabi ni Pablo sa verse 20, kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo.
Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. So as we do good to our enemies, maaring to God's enemies, utos din naman ni Jesus to love our neighbors. Hindi yun papakita ng paghihiganti sa kanila. We leave vengeance to the Lord. Dahil yung vengeance is the Lord's, hindi lamang dahil siya may karapatan na isagawa ito, kundi sa kanya rin yung timing ng execution ng Panginoon. Maaring sa mundong ito, hindi natin makamtam yung hinihingi natin ng Panginoon, i-vindicate mo ang inyong mga tao. Maaring yung mga umaalipusta, nagmamak sa iglesia ng Diyos ay mamatay na tayo, sila matagumpay pa din. Pero yung timing ng execution ng vengeance ng Panginoon ay tiyak. Nakita natin si Jesus ay babalik bilang mandirigmang Diyos. Kaya nga, hindi natin kailangang maghiganti. Huwag nating ilagay sa kamay ang paghihiganti. Tumakbo tayo sa Diyos na mabuti. Kaya nga, binasa ko kanina sa Nahum 1:7, ang Panginoon na mabuti, isang muog sa araw ng kaguluhan at nakikilala niya ang mga nangangalong sa Kanya. Manganlong tayo sa Diyos na mabuti. Yes, naghihiganti ang Diyos pero hindi yung katatakutan sa atin. Ito'y kaaliwan sa atin. Na natiling mabuti ang Panginoon, kaya kung ikaw ay nakaranas ng kalupitan, marahil sa iyong kapitbahay, o kaya naman kawalan, maaari sa iyong trabaho, o maaring kalupitan maging sa pamilya mo, manganlong ka sa Diyos lamang. Huwag kang maghiganti. Ikalawang application, let's praise God for His jealous vengeance. Purihin natin ang Diyos. Dahil naghihiganti siya. Karapatan niyang maghiganti sa mga naghihimagsik sa Kanya. At itong Nahum na ito, huwag natin kalimutan, ito ay nasa form ng salmo o awit. So habang binibigay ito binabasa ito ng Israel, yes, the message is for Nineveh, pero for Israel, to comfort them, it's a psalm that they sang. Ito'y papuri sa Diyos na dakila na maghihiganti laban sa mga laban sa Kanya. Purihin natin ang Diyos dahil kahit nasa mundo na tila na nagwawagi ang masasama, ang sukdulang pagpapahayag ng Kanyang paghihiganti ay mangyayari. At ito ay nag-iingat sa Kanyang mga tao. So we can say that the Lord, this divine warrior, stands for His people. That's why we sing, who is on the Lord's side? Kaibigan, are you on the Lord's side? Kasunod pa, hanapin natin ang katarungan at katuwiran habang pinagkakatiwala sa Diyos ang paghihiganti. So I'm not saying na, maling reading ulit na, when we say vengeance is of the Lord, okay, so hayaan natin yung injustice. Balikan natin yung Book of Amos. Okay? I-review niyo yun. There is a proper way to bring justice. Pero paano kung wala nga sa mundong makasalanan? Anong gagawin natin? Kukunin natin sa kamay natin ang paghihiganti. So hanapin natin ang katarungan, pero iwan ang paghihiganti sa Diyos. Kung inaapi ka, tumakbo ka sa Diyos. Siya ang hahatol. Kung ikaw ay humarap sa kaguluhan, di mo kailangang ipagtanggol ang iyong sarili. Tumakbo ka sa Diyos na mabuti. Sa Kanya ang paghihiganti. Ikaw ay inuutusan ng Diyos na magtiwala sa Kanyang banal at makapangyarihang paghihiganti laban sa lahat ng kasamaan. Kaya kapatid, anumang hamon tinatanggap mo ngayon, remember, vengeance is of the Lord. Your enemies may be prospering right now at naghihirap ka. Kapatid, vengeance is of the Lord. Sa mga kaibigan namin, nakita mo ang bagsik kapangyarihan at katiyakan ng paghihiganti ng Diyos. Kung labas ka kay Kristo, magdurusa ka dito magpakailanman.
Huwag mong sabihin na hindi ka naman kasing sama ng Ninive. Baka excuse mo ay hindi naman ako pumapatay. Hindi naman ako nang aapi. Wait, sa pagbabalik ni Jesus, ibinilang niya yung mga tao na tatanggap ng kanyang parusa, sila na hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa Ebanghelyo. Sumunod ka na ba sa Ebanghelyo? Ang panawagan ng Ebanghelyo, magsisi ka at manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sumunod ka na ba doon? Kung hindi pa, at dumating ang Panginoon, tatanggap ka ng paghihiganti mula sa Kanya. Nawa samantalahin mo ang pagkakataon ngayon habang nasa tenga mo pa ang salita at narinig mo na tinatawag ka ni Jesus, "Come to me, all you who are heavenly burden." Kayong lahat na nanulupaypay at luhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kaibigan, God is extending His mercies to you. Hindi na naabutan ng Ninive yun. Pero buhay ka pa. Sana maabutan mo ang habag ng Diyos. Is Christ the Lord of your redemption? Or is Christ the Lord of your condemnation? Tayo manalangin. O Panginoon, salamat sa pagpapa niyo sa amin ng inyong kabagsikan. Yes, mabuti ka, O Diyos. Pero dahil ikaw ay mabuti, banal, ikaw ay naghihiganti laban sa iyong mga kaaway na patuloy na hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. At dalangin namin na sa mga kaibigan namin, ito yung magbunsod sa kanila na tumawag sa iyo. Wag sila nawa maging tulad sa Ninive na inabutan ng pagkawasak. Kundi habang buhay sila, samantalin nilang pagkakataon na tumawag sa aming Panginoong Jesucristo. At sa inyong mga tao, Panginoon, malinaw, vengeance belongs to you alone. Huwag niyong hayaan na kami maghiganti. Kundi kapalit nito ay gumawa ng mabuti kahit sa mga kaaway namin. Ipakita ang compassion na mula sa puso ng aming Panginoong Jesucristo. Nawadalhin namin ang mensahe mo sa darating na linggo. Pangunahan mo kami, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen.